Sige po, ano po ang ano nyo? Ano po ang problema natin, Tay? Doon po tungkol po doon sa lupa ko, doon po sa titulo na isanla po ng kapatid ng nanay ko sa land bank, nagkakaproblema po ako dahil wala po akong pang tubos. Kaya po sinasangguni ko po sa inyo na magkaroon po ng katugunan po. Ano po ang gusto niyo pong mangyari? Nakasanla po yung inyong titulo sa land bank. Ngayon, wala kayong pangtubos. Ganun po ba yun? Opo. Ang solusyon po dyan hindi legal. Ang solusyon dyan ay pera. Kuya, hindi munting pangarap to, kuya. Magkano ho ba nakasanla yung inyong lupa? 1 million po sinanla po nila nang wala po akong permiso. Sino po ang nagsanla? Problema po ako ng gusto tungkol po doon sa titulo ko. Wala po akong permiso na isanla po nila sa land bank. Ang nagsanla po, tiyahin po ninyo. Opo. Ang inyo pong titulo sa inyo nakapangalan? Opo. So nakapangalan sa inyo, naisanla, paano po na naisanla yung titulo ninyo sa land bank nang wala kayong permiso? Wala kayong signature, wala kayong special power of attorney, wala ho ba kayong inisyong ganon? Meron po nung 2011. Binigyan ko po sila ng permiso para lang po sa pagbabayad ng amilyar. Ngayon, ginamit po siguro nila yon at binuktukan po sa baba na magkaroon po sila ng authorization para po maisanla. Hindi ko po kasi lalagyan na nating asbalo doon po sa binigyan ko authorization. Pero yung binigay ko pong authorization na yun, para lang po sa pagbabayad ng amilyar. Okay, so naisanla, maaaring ginamit, pineke. Kasi pagka may pineke, mayroong forgery, mayroong falsification, may kaso ho yung gumawa noon. Gusto nyo ho bang kasuhan yung inyong tiyahin? Sana nga po kaya lang wala po akong perang itutustos sa abogado. Sa pagkakaso. Okay. Teka muna. Attorney Reggie, kasi ang bangko, ano ang magiging stand nila kung halimbawa na may pineke? Doon muna tayo sa point of view ng bangko na hindi pala authenticated o hindi pala original yung special power of attorney o merong additional doon, tinweak or whatever. Anong stand ng pinagsanlaan doon? Meron ba sila doong pananagutan o yun ay magiging valid and binding pa rin even if merong falsification na nangyari? Tama ka, kuya, no? Kapag may falsification, ibig sabihin nun, hindi nagbigay ng consent yung may-ari ng lupa doon. Kasi hindi siya yung pumirma talaga mismo, no? At kapag ganon, usually, null and void yung kontrata na yun kasi wala isa sa mga elemento ng pagpasok sa isang kontrata. Ngayon, yung bangko, kuya, no? Sinabi na ng ilang desisyon ng Korte Suprema na dapat ay mag-exercise ng hindi ordinary diligence, ngunit extraordinary diligence sa pagdi-deal with mga lupa. So kailangan nilang magtingin kung ano yung status ng lupa, hindi lamang base dun sa titulo. Kasi pag ordinaryong mga transaction, private citizens, pwede magbase lang sa titulo. But the bank has to go further behind the title. They have to trace the title. They have to know kung sino yung nagpo-possess, yung occupant doon, kung sino ba talaga. So yun yung lahat ng iniimbestigahan ng bangko. Kapag hindi ginawa ng bangko yun, bago nila in-apply yung mortgage o bago nila na-approve yung pagsasanla ng lupa na yon, then may pananagutan yung bangko na yon. Sa central bank, pwede silang ma-revoke yung kanilang lisensya. Tapos, syempre, nullify din yung kontrata na yon. Kapag nagsampa ng kaso si Kuya, pwede niyang panalify sa korte yung contract of loan na yon at parang mababaliwala yung pagsasanla na yon. In other words, ang unang hakbang na dapat gawin talaga ay kasuhan yung nag-falsify. Tama. Kapag ka nakasuhan yung nag-falsify at napatunayan sa korte na ito ay falsipikado talaga, then pwede nila ngayong isama doon sa petition nila sa korte
na i-reprimand yung bangko at inalify yung mortgage na Kontrata. yon at ibalik sa kanya nang wala siyang anumang babayaran. But first, kailangan niyang kasuhan ngayon yung tiyahin niya. Correct. Dalawa ang pwedeng mangyari dyan, Kuya. Oo. First and foremost, yung falsification of private documents. It's a criminal case. Yun lang ang mangyayari doon. Magkakaroon lang ng criminal liability yung tiyahin ninyo. Makukulong siya, etc. At the same time, pwede rin mag-file si Kuya, si tatay ng ng nullity of contract na ipapanalify ngayon kasi hindi siya yung nag-enter doon sa kontrata na yon. So, civil case naman yon, may kailangan bayaran na docket fee. Pero sa parehong kaso, Kuya, pwede siyang kumuha ng abogado, pwede namang free legal aid doon sa civil case, o PAW naman din doon sa falsification kung sakasakali. Pero, pwede bang diretsuhan muna na ang bangko muna ang kanyang hahabulin bago niya hindi niya muna ididemanda yung kanyang tiyahin na nag-falsify? Hindi, Kuya, mahihirapan siya kasi kasama doon sa mga papakita niya doon na hindi gumawa ng bangko ng kanyang due diligence, no, extraordinary efforts para makita yung background ng lupa na yon, kailangan mapakita ni tatay sa Bangko Sentral ng Pilipinas na May desisyon ng merong korte. ang ganong nangyari. At ano yung makaisa sa mga i-attach niya doon? I-attach niya doon yung finding na falsified yung document, na hindi siya yung nagbigay ng document, affidavit niya, etc. So yung lahat ng mga yun, na dokumento na yun ay sana nagamit niya na doon sa criminal and civil case. Hindi ba pwedeng magpa-authenticate muna? Like halimbawa, kasi merong mga experts dyan, like halimbawa sa National Bureau of Investigation, ipa-certify na itong papel na ito ay hindi ako ang gumawa nito, hindi ako ang nag-execute nito, at ito idinagdag or whatever. Kung yun ba ay halimbawang authenticated ng isang institusyon na naglalagay ng mga ganyang klase ng findings or mga experts, like may mga forensic experts na sinasabi sila, yung mga signature experts and everything, na nakahanay dyan sa mga ganyang klase din ng pagsusuri. Pwede bang gamitin yon without actually going to the court first para dun sa kanyang tiyahin? Yeah. Pwede naman, Kuya, no? And actually, yun talaga rin yung pagdadaanan niya. Whether or not magfa-file siya ng case o hindi, o dun lang diretso sa bangko, no? Kakasuhan niya lang na administratibo through the Bangko Sentral ng Pilipinas para masanction yung bangko. Isa yun sa mga dapat niyang ilakip na ebidensya na may report from a PNP document examiner or NBI document examination na sinasabi na yung signature niyang yon ay peke. So, ano ay mga kailangan nyo dyan po? Kailangan yung nung standard signatures ninyo, mga 10 yan, pipirma kayo sa yung mga pirma nyo na sa government ID, etc. Kailangan nyo ipakita yon, plus the original document na falsified, yung SPA niya at saka yung contract of loan. So yun. Pero kung ako sa kanya, Kuya, tatay, tingnan nyo muna yung special power of attorney ninyo. Kung ano yung pinagbasehan na yon. Kasi saan nyo po makikita yan? Kung ayaw kayo bigyan ng kopya, pumunta muna kayo sa Register of Deeds. Kung nasaan yung lupa at naka-attach doon sa titulo ng lupa, yung annotation, nandun yung annotation, plus the real estate mortgage. So may registry rin po yung Register of Deeds ng mga real estate mortgages. So makikita niya yung original na loan contract with mortgage at saka yung SPA na nakalakip dun sa loan contract. Yan. Okay. Maraming salamat, Tay. Ganito na lang po, ha. Ang gawin natin, punta po kayo dito sa ating law center, sa law center ni Kuya, at napin nyo din po si June para po ma-assist kayo. Paki-assist mo sila para at least yung mga process ng step by step mas magawa. At least, na yung mga nakikinig at nanonood din sa atin, nagkakaroon din sila ng idea as to papaano ba yung mga steps na dapat na gawin dyan. Kaya inuurirat ko din yun kay Attorney Reggie. Okay po, Tatay Rogelio. Apo, salamat po marami. Salamat sa Diyos. Sige po.